Magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa iyo, Binibining Saldon. Ang aming ulat ngayon ay tungkol sa akdang pampanitikan na pinamagatang Dobol ni Rene O. Villanueva mula sa bedtime story, Mga Dula sa Relasyong Sexual. Si Rene O. Villanueva ay isa sa mga pinakakilalang manunulat sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang malawak na kontribusyon sa panitikang Pilipino, lalo na sa larangan ng dula at panitikan para sa kabataan. Ang kanyang mga akda ay nagtatampok ng malalim na pag-unawa sa isyong panlipunan at pagiging komplikado sa mga relasyong interpersonal. Ipinanganak siya noong 1954 at namatay noong 2007. Iniwan niya ang isang pamana ng mga akdang nakakapagpapaalab ng kaisipan at damdamin ng kaniyang mga mambabasa. Dumako naman tayo sa paglalahad ng buod. Ang Dobol ay isang dula na umiikot sa komplikadong relasyon ng dalawang tauhan na nasa isang homosekswal na relasyon. Ipinapakita sa akda ang kanilang mga pakikibaka, ang kanilang pagmamahalan at mga hamong kanilang hinaharap sa lipunan, hindi pa ganap na bukas sa pagtanggap ng kanilang relasyon. Ang kwento ay nagpapakita ng kanilang pagsusumikap na mapanatili ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng mga balakid. Sa kwentong Dobol, makikita ang relasyon ng dalawang lalaki na magkaiba ang edad at trabaho. Isang 35 anyos na stuntman ang nakikipagrelasyon sa isang 20 anyos na criminology student na si Ding. Ang kanilang relasyon ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan dahil si Ding gusto nang mag-asawa. Kaya noong tinanong siya ng kaniyang kapartner bakit gusto niyang mag-asawa, sinabi niya agad na gusto niyang mag-asawa dahil lalaki siya at hindi siya katulad ng kaniyang partner. Kaya kailangan niyang mag-asawa para mapatunayan sa kaniyang sarili na isa talaga siyang lalaki. Dumako naman tayo sa pagsusuring pang nilalaman. Una, pamagat. Ang pamagat na Dobol ay sumasalamin sa relasyon ng dalawang pangunahing tauhan na may parehong kasarian. Ang Dobol ay nagmumungkahi ng isang doble o dalawang bahagi na konektado at nakadepende sa isa't isa na sumasalamin sa tema ng akda tungkol sa relasyon at pagsasama ng dalawang tao na may parehong kasarian. Ang paksa o tema. Ang pangunahing tema ng Dobol ay ang pagtanggap sa sarili at ang pakikibaka para sa karapatang magmahal ng malaya, anuman ang iyong kasarian. Tumatalakay din ito sa mga isyu ng diskriminasyon at stigma na kinakaharap ng mga bisexual sa lipunan. Pangatlo, mga tauhan. Ang mga pangunahing tauhan sa Dobol ay ang 35 taong gulang na stuntman at ang 22 taong gulang na criminology student na ang pangalan ay si Ding. Ngayon, dumako tayo sa tagpuan. Ang dula ay naganap sa iba't ibang lugar tulad ng isang tutok ng Quezon Bridge at sa mga pribadong sandali ng mga tauhan. Ngayon ay dadako naman tayo sa banghay ng lula. Ngunit bago pa man tayo magsimula ay nais ko munang ipakilala ang aking sarili. So ako si Fritchie Eliza Puliran at ako ay isa sa mga tagapagsuri ng dulang Dobol ni Rene Villanueva. So ngayon dadako naman tayo sa banghay ng lula at may mga tatlong parte ang banghay kung saan ito ay ang simula, ang gitna at ang wakas. Ang simula ay nag-umpisa ang dula sa isang pag-uusap ng dalawang karakter tungkol sa personal na bagay tulad ng pag-aasawa. Ang karakter na ito ay si Ding at ang lalaki. Nag-uusap sila sa mga bagay dahil nais na ni Ding na makapag-asawa dahil ika niya ay siya ay
ay 27 na. Sa gitna naman, napupunta ang usapan sa mas malalim na isyu tulad ng pag-ibig, pagkakakilanlan at pagtanggap. Ang lalaki ay tinatanggap na lamang niya ang nais ni Ding na makipaghiwalay. By the way, si Ding at ang lalaki ay may relasyon na 6 na taon. Sa wakas naman, nagwawakas ang dula sa isang malungkot na nota kung saan naglalabas ng mga emosyon ang mga tauhan at naghihiwalay. Nagsimula tayo sa banghay, ngayon ay magpatuloy tayo sa mga bisa or pagsusuring pampanitikan. Bisa sa damdamin. Ang akda ay nakakapukaw ng malalim na emosyon dahil sa makatotohanang paglalarawan ng mga pagsubok at tagumpay ng mga tauhan. Nakakapukaw ito ng mga simpatya at empatya mula sa mga mamabasa. So, sapagkat ito ay nakapaloob sa damdamin ng isang individual na kung saan ay hindi niya maipaglalaban ang sarili dahil sa kanyang kasarian. Bisa sa isip. Nagbibigay ito ng malalim na pag-unawa sa mga isyong kinakaharap ng mga bisexual at kung paano sila nakikibaka para sa pagtanggap at pag-ibig. Tumutukoy ito sa mambabasa na mas maunawaan ang kahalagahan ng pag-ibig at pagkakapantay-pantay. So, dapat tayo bilang isang tao rin, marunong tayong makiramdam at mapangunawa sa ibang taong may ibang kasarian. Implikasyon sa lipunan. Ang dula ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng lipunan na maging mas bukas at tumanggap sa iba't ibang uri ng relasyon. Ito ay isang tawag para sa pagbabago at pagtanggap ng mga taong may iba't ibang sexual na orientasyon. So, alam naman natin na ang mga taong may iba't ibang sexual na orientasyon ay hindi sinasang-ayunan ng karamihan. Kumbaga ay di sila gaanong tanggap ng karamihan or ng lipunan. Kung kaya't sana ay maging bukas ang lahat para sa kanila dahil tayong lahat ay pantay-pantay lamang. Ngayon ay dadako naman tayo sa simbolismo o tayutay. Ginagamit ang mga tayutay tulad ng paghahambing at pagpapalitan ng mga damdamin upang ipakita ang kahirapan ng kanilang sitwasyon. Pagdulog ng teorya. Ang dula ay maaaring maunawaan gamit ang teoryang feminist, queer theory or psychoanalytic theory upang masuri ang mga konsepto ng gender, sexualidad at isipan ng mga tauhan. So ngayon ay dadako tayo sa panghuling parte ng pagsusuri na kung saan ito ay pangkalahatang talakayan. Sa kabuuan, ang Dobol ni Rene o Villanueva ay isang makabuluhang dula na tumatalakay sa mga isyong panlipunan na kinakaharap ng mga bisexual. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pag-ibig, pagtanggap at pagkakapantay-pantay. Ang dula ay isang tawag para sa isang mas bukas at tanggap na lipunan at nagbibigay inspirasyon sa mga mambabasa na ipagpatuloy ang kanilang laban para sa kanilang karapatan at kaligayahan. So, tulad ng sinabi ko kanina, na sana naman ay lawakan natin ang ating pag-unawa sa mga katulad nila. Dahil para sa akin, sila ang may taglay na kalakasan at katatagan ng loob sapagkat sa kabila ng lahat ng kanilang kinakaharap sa lipunan ay nanatili pa rin silang
matatag at may paninindigan sa kabila ng panghuhusga at pangungutya ng lipunan. Doon lamang po nagtatapos ang aming pagsusuri. Salamat sa pagkikinig at magandang araw.